San Miguel Beermen is one of the best teams in the PBA at nananatiling contender sa buong liga. Subalit, napansin-pansin ang inconsistencies nila which resulted to a mediocre 4-4 record. At kung magsisimula ang playoffs ngayon, kakailanganin pa nilang manalo ng isang playoff game para makapasok sa quarterfinals. Pero ano bang nangyayari sa SMB? Nung nakaraan lang, nagkaroon tayo ng content about their two former Terra Firma additions. And for me, it is still a great move. Why? Wami Tiongson is a natural point guard na makakatulong sa pag-orchestrate ng SMB offense. Lalo pa at aging na din si Chris Ross, while Kahili is a confident role player na hindi nahihiyang tumira kapag kailangan. So what is wrong with San Miguel Beermen? Ang sunod-sunod na pagpapalit ng import ay hindi naging maganda sa kampanya ng SMB. Coming into this conference, Benny Boatwright ang huling import na nagbigay sa kanila ng kampyonato. He made a commitment sa kanila ngunit naantala ito dahil sa ACL injury niya. Dahil dyan, hindi naman handa ang SMB sa replacement niya, kung kaya tatlong import agad ang kanilang ginamit kasama na dyan ang EASL imports na sina Torrance Jones at Jabari Narcis. Dito napili ni Coach Leo Austria si Narcis over Jones dahil mas matangkad ang isa over the other. However, dahil hindi naman sniper sa labas si Narcis, mas nahirapan siya makomplement ang laro ng kanyang mga teammates. You have a great choice, Coach Leo. Mayroon ka ng big man na napaka-dominant in Junmar Fajardo. Kung kukuha ka sana ng isang malaking import at least may decent perimeter game. Ang tendency kasi niyan kapag dalawang low-post threat ang nasa loob, masikip ang spacing at mas madaling nakaka-rotate sa depensa ang kanilang mga opponents. So hindi ako magugulat kung papalitan na din itong si Narcis. He struggles a lot. Muntikan pa nga sila against their equally struggling sister team na Magnolia. Para sa isang kupunan na kilala sa lakas nito, ang opensa ng San Miguel ay nakakagulat na mababa ngayong komperensya. Ayon sa data mula sa Instat, they have the worst offensive rating na 81.3 points sa bawat 100 possessions. Ouch! This inefficiency ay kitang-kita sa kanila unang laro nitong taon, kung saan ang kupunan ay umiscore lamang ng 81 points while shooting 36% from the field kasama na ang 29.6 mula sa 3-point area. Ang isa pang mahalagang kadahilanan na nag-aambag sa mga struggles ng SMB ay ang pagbabago ng kanilang coach sa kalagitnaan ng conference. Bumalik si Austria upang palitan si George Gallen bilang head coach. Isang hakbang na nagdala ng mga pagsasaay sa sistema ng kupunan. He emphasized post offense kung saan si Fajardo ang focal point. Binago din ni Austria ang mga set at action ng kupunan. Gayon din ang paggamit sa mga ibang players upang iayon sa gusto niyang style of play. Ang pagbabago sa coaching ay humantong din sa pabago-bagong oras ng paglalaro para sa ilang mga manlalaro. Kaya naging mahirap sa kanila na makahanap ng kanilang rhythm. Ang isang malinaw na halimbawa ay ang pag-ikot ng point guard sa pagitan ni Chris Ross at Wami Tiongson. Si Ross ay trusted veteran na sa ilalim ni Austria sa panahon ng kanilang championship run. Kanyang mga minuto ay tumaas ng malaki sa huling 4 na laro na may average na 23.3 minutes bawat laro. Mas mataas mula sa 15.2 minuto lamang bawat laro sa nakaraang conference. Ngunit gumagawa lang siya ng 1.8 points. Si Tiongson na nag-a-adjust pa sa kanyang position sa kanyang bagong kupunan ay naglalag ng average na 21.1 minutes per game. Ang patuloy na pagbabago sa mga duty at oras ng paglalaro ay lumikha ng mga hindi pagkapare-pareho na nakakaapekto sa pangkalahatang daloy at chemistry ng kupunan. Hindi pa nga ginagamit si Jeron Teng, kung tutusin star player sa Converge yan. Sayang Jeron, seems a bad move to both SMB and Jeron's career. Junmar Fajardo is 35 years old and already past his prime, pero capable pa to give big numbers. If SMB wants another championship run, kailangan precise ang decision nila sa pagpili ng import at coach. Dahil for sure, kapag hindi pa din naging maganda ang performance nila until Philippine Cup, there is a big chance na magkaroon ng balasahan sa players at coaches. Yun muna, bye muna mga kahupis.